Patuloy po muna pag-pray natin ang ating bansa, no? Dahil sunod-sunod po yung dumarating na kalamidad po sa atin, no? Ano yun? Yung tawag doon, may bagyo, may lindol, pag-pray natin yung mga kababayan natin na nasa lanta, yung gobyerno talagang sila ay maabot. Meron isang hindi nabanggit si Brother Roger kanina isang lesson din na maaari nating makita sa mga pangyayari ito ay maging na tayo yung sabi nga ng pisa niya, di ba? Ano daw? Pisa ba niya yun? Pakabait na. Isa lang po ang tanong dyan, tayo po ba ay handa? Ikaw ba ay handa? Kapag merong nangyari na nangyari sa atin, sa inyo, bawat sa atin yan, ano? Kasi hindi natin, ang buhay po ay hindi natin masasabi, hindi natin hawak yung ating buhay. Meron nga iba dyan, bata pa, biyawin ng buhay, no? Meron isang nabalitaan lang kami, ngayon lang, recently, kanina lang, umaga, na meron isang 23 years old, nakaumato siya, wala na, pero bata pa, di ba? Kung ang tanong dyan, bawat isa sa inyo, kung tanong nyo sa sarili nyo, handa ba ako pagka ako ay namatay? Alam ko nga kung saan ako pupunta. Kasi ang kamatayan po, wala akong edad yan na pinipili. Hindi matanda ka na, bata ka pa, wala. Wala yan. Basta pag dumating sa'yo, oras mo. Hanggang doon, handa ka ba? Amen. No? Handa ba kayo? Amen. Hindi. Hindi kayo handa, no? Kayo, mga youth, handa kayo? Naku. Pagka pala lumindol ngayon, nabagsakan tayo, lahat kayo, impyerno. Kailangan handa tayo, no? Kailangan alam natin saan tayo pupunta, mga kapatid. Sige, tuloy natin. Andito na tayo sa chapter 4. Praise the Lord. Colossians chapter 4. Ito po ay kaya po yung title ng ating pag-aaralan, ang mga tapat at kaibigan ng manggagawa. Nakita niyo to? Ito 10 pangalan na to, tao. Mabasa niyo dyan sa likod? Nakikita niyo? Bawat isa po yan, meron po yung katangian. Sa huling sulat ni Pablo, sa huling chapter, sa chapter 4, binanggit po niya yung mga tao yan. At meron pong mga kanya-kanya mga katangian yan na sinabi ni Pablo. Kaya, yan po yung pag-aaral natin. Ang tanong dyan, sino dyan? Sino tayo dyan? Dito sa mga 10 na to. Kung ilan ba sa atin, o maglahat ba yan tayo, o ilan dyan tayo. So makikita natin, Sige, simulan na natin. Basahin muna natin. Chapter 7. Colossians chapter 4, 7 to 18. Kung tungkol naman sa kalagayan ko rito, ang minamahal namin si Tychicus ang nagbabalita sa inyo. Isa siyang tapat na manggagawa at kapwa ko lingkod ng Panginoon. Pinapunta ko siya dyan upang malaman niyo ang kalagayan
lumakas ng inyong loob. Kasama niya sa pagpunta dyan si Onesimo, ang tapat at minamahal nating kapatid na kababayan ninyo. Sila ang magbabalita sa inyo tungkol sa lahat ng nangyayari dito. Kinukumusta kayo ni na Aristarchus na kapwa ko bilanggo at Marcos na pinsan ni Bernabe. Gaya ng ibiniling ko sa inyo, malugod ninyong tanggapin si Marcos pagdating na dyan. Kinukumusta rin kayo ni Jesus na kilala rin bilang Justo. Sila ang mga Hudyo na kasama ko rito naglilingkod para sa kaharian ng Diyos at pinapalakas nila ang loob ko. Kinukumusta rin kayo ng kababayan ninyong si Epaphras na isa ring lingkod ng Kristo Jesus. Palagi siyang nananalangin ng taimtim na manatili kayong matatag, maging ganap at panatag sa kalooban ng Diyos. Saksi ako sa mga pagsisikap ni Epaphras para sa inyo at para sa mga nasa Laodicea at Hierapolis. Kinukumusta rin kayo ni Lucas, ang minamahal nating doktor, at ni Demas. Ikumusta niyo ako sa mga kapatid sa Laodicea, ganoon din kay Nympha at sa mga mananampalataya na nagtitipon sa bahay niya. Pagkabasa niyo ng sulat na ito, ipabasa niyo rin sa iglesia ng Laodicea at basahin ninyo ang sulat mula sa kanila. Pakisabi kay Arquipo na ipagpatuloy niya ang gawain tinanggap niya sa Panginoon. Akong si Pablo ang mismong sumulat ng pagbating ito. Alalahanin niyo ako rito sa bilangguan. Sumainyo nawa ang biyaya ng Diyos. Ayan, di ba? Binanggit niya yan, yung 10 yan na mga pangalan. So, kung kasi natin, lahat ng mga kinanin dyan, gano'n siya mga sinabi na mga katangian na bawat isang tao. Kung tungkol naman, Kung tungkol naman sa kalagayan ko rito, ang minamahal namin si Tíquico ang magbabalita sa inyo. Isa siyang tapat na manggagawa at kapwa ko lingkod ng Panginoon. Pinapunta ko siya dyan upang malaman niyo ang kalagayan namin at upang lumakas ang inyong loob. Kasama niya sa pagpunta dyan si Onesimo, ang tapat at minamahal nating kapatid na kababayan ninyo. Sila ang magbabalita sa inyo tungkol sa lahat na nangyayari dito. Ayan. So, yung unang binanggit dyan sa verse 7 ay si Onesimo at saka si Tychus. So, kasi na si Tychus kasi, bakit meron T-U-X? I. Kasi sa Grego kasi, wala silang letter Y, kundi letter U. Kaya, toxicos, yung pronunciation yan, yung original. Pero dahil sinasabi niyan sa English, Tychus. Pero parehas lang yan. No? So, sinasabi dyan, sabi doon, na si Tico, na minamahal nating kapatid, ang tapat na lingkod ng Panginoon. So, sino daw si Tychus? Tychus, siya ay tapat na manggagawa. So, pag sinabing tapat, ito ay masipag, no? Nagpupursige. Ayan. Ano pa yung isa? Kapwa yung kanina. Sabi dyan, So siyang tapat na manggagawa at kapwa ko lingkod ng Panginoon. Kapwa lingkod ng Panginoon. Pag sinabing kapwa lingkod ng Panginoon, ito ay, sa mga pag-aralan natin dati, ito ay slave of Christ, bilanggo ni Jesus. Siya naglilingkod sa Diyos. Ayan. So, dalawa yung katangian ni Tychus o Tychus, tapat na lingkod
tapat na manggagawa, masipag, at kapwa lingkod ng Panginoon. At siya ay pag-aari ng Diyos. So siya po ay tagapagdala siya ng sulat. Sulat sa Efeso, tsaka sa Colosas. Makikita natin dito sa Efeso chapter 6, binanggit din dyan si Iko. Ano sabi? Si Tuiko na minamahal nating kapatid at tapat na lingkod ng Panginoon ang magbabalita sa inyo ng lahat tungkol sa akin, upang malaman ninyo ang kalagayan ko at kung ano ang mga ginagawa ko. Ito ang dahilan kung bakit pinapunta ko siya sa inyo, para malaman ninyo ang tungkol sa amin at mapalakas niya ang loob niyo. So, ang tungkulin ni Tikos o ni Tychus ay, ano yung tungkulin niya? Magbalita kung ano yung kalagayan ni Pablo sa loob ng pulungan. Kasi yung panahon na yun, iba kasi sa panahon ngayon. Ngayon, kapag ang ginagawa sa kulungan, dalaw. Diba? Dumadalaw lang. Pero sa kasi, sa Muntinlupa. Yung Muntinlupa, yung mismo, hindi yung mga city jail, yung Muntinlupa kasi. Merong, dati kasi, nung napupunta kami dyan, pwede kasing matulog dyan. Kumbaga, meron siyang buwan, lalo na pagka Pasko, pagka merong okasyon, pwedeng matulog yung pamilya doon sa loob ng kubol. Kubol po ang tawag doon, hindi yung selda na katulad na sa city jail. Pero kung sa city jail, hindi pwede, di ba? Dalaw lang ang ginagawa dyan. Pero nung panahon na yon, pwede pong matulog yung bantay. Pwede magdadala sila ng pagkain, dadalaw sila, tapos pwede silang matulog. Ang panahon na yun. So, kaya yun ang tungkulin ni Titus. Isa siyang tapat na manggagawa, masipag, tapos siya yung nagdadala ng sulat. Yung sinulat ni Pablo, pati po yung sinulat niya sa kulungan, di ba? Ano yun? Limon. Ano yung sinulat ni Pablo sa kulungan? Limon. Ha? May limon, Colosas, Efeso, tsaka ano isa? Pilipos. So, apat yun. Yung Colosas, tsaka yung Efeso, tsaka yung Pilimon, si Tikus ang nagdala niyan. Nagdala ng sulat, messenger. At ang role niya, tungkulin niya, ibalita kung ano yung kalagayan ni Pablo sa loob ng ilang buwan. Parehas sila ni Onesimus. So, kilala niyo, natatandaan niyo kung sino si Onesimus? Natatandaan niyo ba kung sino siya? Sino siya? Sino si Onesimus? Si Onesimus ay siya yung slave ni Pilimon. Diba? Anong ginawa niya? Siya ay nagnakaw, tapos lumayas. Tapos napunta siya ng Roma. So, dahil sa providence ng Panginoon, nakilala niya si Pablo, naging Kristiyano siya, at naging tapat din siya na manggagawa. Kaya, sumulat si Pablo kay Pilimon, kasi binanggit ni Pablo yung, kung natatandaan yung last week, di ba, yung sa chapter 3, yung slaves, submit to your masters. So sinabi niya yun, tinuro niya yun kay Onesimus. Kaya dumating yung panahon na pinabalik ni Pablo si Onesimus na dala-dala yung sulat. Sulat na para,
patawarin si Onesimus. So yan din ang tungkulin ni Onesimus na sabihin kung ano yung nangyayari kay Pablo sa loob ng bilangguan. So merong dalawang rason bakit sila pinadala. Una, para malaman ang kalagayan ni Pablo sa kulungan at saka para mapalakas yung mga kapatiran sa labas. Sa labas, sa church, sa Colosas, sa Efeso, tsaka sa Pilipos, tsaka kay Filemon. So yun ang kanilang role. Balita at para palakasin yung mga kapatiran. Kasi isipin yun, nakakulong si Pablo, pero Sulat pa rin. nagsulat siya at saka para ibalita na yung parang i-encourage pa rin, no? Yung mga kapatiran. Para sa atin, bagyo. Pero hindi tayo, may mga problema tayo, meron tayong mga suliranin. Pero bago siya sa atin ay nagbibigay ng encouragement. Amen. No? Para mapalakas. So yan yun. Next. Kinukumusta kayo ni na Aristarco na kapwa ko bilanggo at Marcos na pinsan ni Bernabe. Gaya ng ibinilin ko sa inyo, malugod din niyong tanggapin si Marcos pagdating niya dyan. Ayan na. Ito, pansinin nyo kinumusta kayo ni Aristarco. Aristarchus na kapwa bilanggo. So si Aristarchus ay kapwa bilanggo ni Pablo. So pareha silang nakakulong din. At ito ay sinasabi niyang tapat na kaibigan. Pag sinabing tapat, ano ba ang tingin niyo pag sinabing tapat? Tapat ba yung kapag kaibigan mo lang ba yung isang mo? Best friend. Yan, best friend mo lang ba kapag kasama mo yung isang kwartya, sa best friend mo lang kapag kasama mo siya sa inuman. May mga ganun kasama mo sa mga happenings. Pero pagdating na ng problema, Hirap, wala na. di mo na makakita, babay. Di mo na makakita. So sinasabi dito ni Pablo, si Aristarchus ay tapat. Bakit niya sinabing tapat? Kasi kung makikita natin, titignan natin sa Gawa chapter 19. Yan. Sabi yan muna, ano ang basihan ng isang tapat na kaibigan? O, sagot dyan, kahit ba kung may mangyari sa'yo, ano man ang sitwasyon, hindi ka iiwan yan. Meron pa kayong kaibigan na ganyan? Meron, pili lang. Ha? Wala. Wala kayong kaibigan na ganyan? Pag may problema kayo, wala na. Babay na, iniiwan na kayo. Ay, hindi tapat yun. Tapat sabi, di ba? Na sa pag ikay dumaranas ng mga pagsubok, nandyan yan. Nandyan siya. Hindi ka niya iiwan. So may natin yan dito. Acts 19. Nang marinig ito ng mga tao, galit na galit sila at nagsigawan. Makapangyarihan si Artemis ng mga taga-Efeso. At ang kaguluhan ay kumalat sa buong lungsod. Hinulo nila ang mga kasama ni Pablo na sina Gayo at Aristarco na mga taga-Macedonia. Pagkatapos, sama-sama silang nagtakbuhan sa lugar na pinagtitutunan ng mga tao habang kinakaladkad nila ang dalawa. Ayun. Nakakabay niyo. Kayo ba meron ganyan na kaibigan na pag nandyan na yung gulo, kasama niyo sa gulo? Wala, nag-aalis na. O iwanan na kayo. Ayun, bahala kayo dyan. Nag-iis ka po, nag-iis ka po. Mag-iis ka muna. Pero ito, si Aristarchus hindi. Kasi anong konteksto niya? Nagpunta kasi sila si Pablo, kasama si Aristarchus, nagpunta sa Efeso. Meron kasi Diyos-Diyosan niya, pangalan Artemis.
So pinapangaral nila na balang araw bubuwagin ng Diyos yan si Artemis. Ito ang dapat sambahin nyo, itong buhay na Diyos, si Jesus, ganyan. Ayaw nila maniwala. So nangyari, ito, di ba nga sila ay manggagawa para sa mga hintil. So maraming mga pagano, mga Diyos-Diyosan doon. So nagalit. Ang ginawa, hinabol sila. No, di ba, sabi dyan, nagtakbuhan sila, hinabol. Tapos hanggang na naabutan, kinaladkan sa pagpinagpumubog. Hindi nila iniwanan si Pablo. Kasi yung iba, siguro kung sa atin nangyari yan, ano? Nandiyan na, sige, ikaw na, aalis ka na. Kasi ikaw, mabubugbog ka rin eh. Pero ito, hindi. Si Artemis, Aristarchus, hindi siya umalis. Hindi niya iniwanan. Kaya sinabi ni Pablo na siya ay isang tapat na kaibigan. So, ikaw ba tapat ka ba kaibigan? Diba? Yan. So, yan may mga katangian yan eh. Tatanong doon sino tayo dyan. May mapapansin nyo dito, sabi niya yung isa, si Marcos, na pinsan ni Bernabe. So si Marcos, ang tawag ko minsan sa kanya ay John Mark, pinsan siya ni Bernabe. Sino si Bernabe? Siya yung unang nakasama ni Pablo sa kanyang unang missionary journey. Kasi nga, walang gustong sumama kay Pablo dahil, syempre, bago siya Kristyano doon, balita na siya yung nakuusig. Parang wala pa makapaniwala na siya ay isang Kristyano na. So takot. Ayaw nilang sumama. Pero ito si Bernabe, sumama siya. Kasi ang ibig sabihin ng pangalan niya, man of encouragement. So siya ay sinuwain niya si Pablo. Ngayon, habang kasama niya, sinama niya itong pinsan niya. Pinsan ni Bernabe itong si Marcos or John Mark. Ngayon, kung mapapansin nyo, ito sinabi niyo, gaya ng ibiniling ko sa inyo, nagbiling. So sa sulat, nagbiling si Pablo. Na malugod yung tanggapin si Marcos pagdating niya dyan. Bakit yun ang sinabi niya? Bakit sinabi niya, biling ko pag dumating si Marcos dyan, tanggapin niyo ng maayos. Malugod niyo siyang tanggapin. Bakit? Kasi may nangyari. May nangyari dyan. Makikita natin dito. Sa Acts chapter 13, verse 13. Umalis sina Pablo sa Paphos at bumiyahe papuntang Perga na sakop ng Pamphylia. Pagdating nila roon, iniwan sila ni Juan Marcos at bumalik siya sa Jerusalem. Ito na nangyari, Iniwan siya. Iniwan ni Marcos si Bernabe at si Pablo sa ministry. Bumalik siya ng Jerusalem. Wala naman sinasabi sa Biblia kung bakit siya umalis. So, maaaring tinamad siya kasi malayo siguro yung pupuntahan, ayaw niya. O kaya baka mamaya ma-homesick siya, naisip niya ma-homesick siya kasi matagal yung ministry na yun, journey. O kaya maraming bagay. Basta ayaw niya sumama. Kaya ginawa niya, iniwan niya. So, posible na si Marcos ay meron pa siyang kahinaan. Kung bakit hindi pa siya handa. Hindi pa siya handa sa mga ganong klase ng gawain. Kaya pagka nakita niya na yan, ayoko. Sa music, kahit ngayon, meron kong ganyan. Meron. Di ba? Sabihin siya, kaya na nila yan. Kaya na nila yan. Dito lang ako. Minsan naman, sige,
sige ate, sige kuya, punta ako dyan, punta ako. Pagdating na ng araw na yon, Wala naman. hindi ako makakapunta eh. Daming meron akong Busy lang dumating. mga bisita, daming narusan, sa susunod na lang. O pagdating ng susunod, kung meron na akong bisita, hindi na maalis, no? Dahil pag-alis kami bisita. Aalis kami, na-invite kami sa kainan eh. Oo, no? Birthday. Yung kumbaga, parang ayaw, tulad nito, ayaw niya nang mabigyan pa ng responsibilidad. Ayaw ni maaari, kasi wala namang sinabi. Nag-speculate lang tayo. Kasi nga, bigla siyang iniwan, no? Kasi kasama sa ako, so bigla, sige, uwi na ako. Balik ako sa Jerusalem, no? Walang kaabog-abog. Baka nalayuan. Layuan. So, ganun, So, ngayon may mga ganyan na mga tao sa church. Kaya nila yun. Sige, mag-commit ka, pagdating balang sabay wala, ikadadating, ikapupunta, mag-message ka. May sakit po ako eh. May bisita pong dumating eh, kung ano na, no? So, pagdating dito, ayan, ano nangyari? So, iniwan, di ba? Iniwan. So, pagdating dito, Makalipas na ilang araw, sinabi ni Pablo kay Bernabe, bumalik tayo sa lahat ng bayan kung saan ipinangaral natin ang salita ng Panginoon at dalawin natin ang mga kapatid upang malaman natin ang kalagayan nila. Sumang-ayon si Bernabe pero gusto niyang isama si Juan na tinatawag din Marcos. Subalit ayaw pumayag ni Pablo dahil noong una nakasama nila si Marcos, iniwan sila nito noon sa Pamphylia. Matindi ang naging pagtatalo nila kaya naghiwalay sila. Isinama ni Bernabe si Marcos at pumunta sila sa Cyprus. Isinama naman ni Pablo si Silas. Bago sila umalis, ipinananalangin sila ng mga kapatid na tulungan sila ng Panginoon sa kanilang paglalakbay. diba? So, after na nito, nung iniwan sila ni Marcos, Hindi pa namin dahilan. so, andun na sila sa missionary journey nila. So, makalipas na daw ilang araw, sabi ni Pablo, balik daw sila doon sa mga pinuntahan nila. So, sabi ni Bernabe, kasi nga pinsan niya, di ba? Sama nila ulit. Pinakulong sila niyan. Ayaw na ni Pablo. Pero sama natin yan, iniwan na tayo niya nung una. Ba't natin isasama? So ayaw naman ni Bernabe na iwan. Kasi yung pinsan niya di ba? So sabi ni Bernabe, bigyan natin na isang pagkakataon. Siguro si Pablo kasi, ang gusto niya, yung consistent sa ministry. Kasi nakita niya siguro medyo hindi pa handa. Kaya ayaw niya kasi iniwan na sila ng una eh. So ano nangyari? Sabi matindi ang kanilang pagtatalo. So hindi natin alam kung anong gano'ng matindi yun, siguro naman hindi sila nagsuntukan dyan, sila siguro dyan, yung puro reasoning yung ginawa nila dyan. At ano nangyari? Sila ay nag-iwalay. Sino yung sinama ni Pablo? Si Silas. Pero kung mapapasin natin, pag tinuli natin yan kasi, pagbasa niyan, nakulong naman sila. Si Pablo at si Silas. Lumindol So ano ang ibig sabihin noon? Anong lesson makukuha natin? Sa ministry, mga kapatid, hindi po mawawala ang persecution. Meron at merong persecution. Kahit sinong kasama mo, meron yan. Hindi siya mawawala. Kaya patuloy lang po tayo magtiwala sa Panginoon. Kaya ang dili ni Pablo, malugod yung tanggapin si Marcos. Bakit? Bakit niya sinabi yun? Kasi nga siguro, kumalat na yung balita. Na-chismis na. Ayan si Marcos, yung nangiiwan yan eh. Yung yan, huwag yung sasama yan, nangiiwan yan sa ministry. So
So kumalat yan, yung balita doon. Kaya yun ang sinabi ni Pablo, yun ang bili niya, di ba? Ibili ko, maluod niyo siyang tanggapin. Kasi, maaaring, sa una kasi, nakita, nabalita nga na ito si Marcos na mag-iiwan. So nalaman din ni Pablo na bandang huli, sinabi niya yan kay Timothy. Yung huli sulat ni Pablo kay Timoteo na si Marcos ay nag-mature. Nag-mature na. Kasi bakit? Ano yung sinabi niya dyan? Ayun, nagbili siya. Si Lucas lang ang kasama ko, kaya isama mo na rin si Marcos na sa pagpunta mo rito dahil malaki ang maitutulong niya sa mga gawain ko. Malaki ang maitutulong niya. So si Marcos yun, sinasabi na malaki ang maitutulong niya sa mga gawain. So, nagmaaring siya ay nag-mature sa course ng time, ay na-realize siguro ni Marcos na mukhang mali ata yung ginawa ko. Kasi nga, basagan na siyang Marcos mag-iiwan Nakilala siya dahil doon sa ginawa niya. Sabi pa, mali yung ginawa ko. Kaya siya ay unti-unti na nagpalago, nagpa-mature. Kaya nabalitaan ni Pablo na gano'n na yung kalagayan ni Marcos ay yan ang sinabi niya. Malaki ang maitutulong niya sa church, sa mga gawain. So ayan, si Marcos ay yung sino siya? Nangiiwan. Nangiiwan. Pero bandang huli naman, siya ay nag-mature. Ito, verse 11. Kinukumusta rin kayo ni Jesus na kilala rin bilang husto. Sila lang ang mga Hudyo na kasama ko rito naglilingkod para sa kaharian ng Diyos. At Sabi pinapalakas nila ang loob ko. sabi dyan, Jesus. So pag sinabing Jesus, ang ibig sabihin po ng Jesus ay tagapagligtas, di ba? Yan ang ibig sabihin ni Jesus binigay pangalan niya. Pero kasi, mga kapatid, ang pangalan kasi ni Jesus ay common name. Common name. Justus. Justo. Justo. So sabi diyan, sila lang ang mga Hudyo na kasama ko rito naglilingkod. So ito, si Aristarchus, si John Mark, saka si Justus, ito lang ang mga Hudyo na kasama ni Pablo sa ministry. Silang tatlo lang. Ngayon, itong Justo kasi, Jesus, marami kasi pronunciation yan Ano kasi yung Justo na yan? Ano yan sa Latin? Justo. Justus. Latin yan, Latin. Sa Hebreo, ay sa Grego, ayan, ang basa dito. Jesus. Sa Grego, yan pronunciation talaga yan. Jesus. Kasi wala namang letter J Wala sa Greek. sa sa Greek alphabet, walang letter J. So, Jesus yung pangalan. Ngayon sa Hebrew, Yeshua. Hebrew. Sa Arabo, Isa. Arab. Yan. So mag-iingat tayo mga kapatid kasi mayroong mga nagtuturo ngayon na sinasabi sinasabi nga yung Jesus yun naman talaga daw ang dapat na pangalan, no? Ngayon wala naman kasi
kung kailan alam nilang i-explain kung bakit. So, yan yun. Kaya, yan. Kasi nga, para mas maintindihan natin sa ating lengguwahe, nilagyan ng J. Jesus. Pero ang original talaga yan, Jesus. Ngayon, meron kasi mga iba na sinasabi na yan lang, Jesus lang ang pangalan, wala na iba. Yung ayan ay Jesus, wala na iba. Pero yung mga ano doon, huwag kayong maniniwala. Kaya kahit ano pa man yan, Jesus pa rin yun. Kasi yun yung ating common na tinasabi ngayon. Ano? Tapos, meron pang isa, meron isang trivia. Di ba si Pilate, nung inano si Jesus, yung husgahan, may dalawang nilabas na tao, di ba? Sino yung isa? Si Barabas. Apelido niya yun. Ay, apelido. Meron pang isang first name yun. Si Barabas. Tingin niyo ano pangalan? Jesus din. Jesus of Nazareth, Jesus Barabas. Kasi pag sinabing Barabas, yung bar kasi parang son of. Tapos Abbas, son of Abbas, anak ni Abbas. Yun. So, tinayo niya. So, sinong pipiliin nyo? Si Jesus of Nazareth o si Jesus Barabas? So, pinili ng tao si Barabas, di ba? At ano nangyari kay Jesus? Napahon siya. So, makikita natin, anong lesson na pwede natin makita doon? Mas pinili ng tao yung Jesus na gusto nila. Ano ibig sabihin? Kunyari, dalawang lalaki, dalawang babae, mag-shoot na. So, dalawang babae, dalawang lalaki. Maintindihan naman ni Jesus yun eh. Diba? O kaya, meron naman iba dyan na lahat naman tayo, mahal ni Jesus. Ibang Jesus yun. Hindi yung Jesus na nasa Biblia. Nag-guess nyo? Nag-guess nyo? Ayun ha. So yun yung trivia. So ang role ni Justo ay pinapalakas nila si Pablo doon sa loob ng puluhan. Kasi nga sila yung mga sila yung mga magkakasama. So sa third, ayan. Ayan na yung patunay na maraming pangalan na Justo. Yan lang yun. O next. Pinakamusta rin kayo ng kababayan ninyong si Epapras na isa ring lingkod ni Kristo Jesus. Palagi siya nananalangin ng taimtim at manatili kayong matatag, maging ganap at panatag sa kalooban ng Diyos. Saksi ako sa mga pagsisikap na Epapras para sa inyo at para sa mga nasa Laodicea at Hierapolis. Ayan, sabi diyan, si Epapras daw ay nananalangin ng taimtim. Pero pag tinignan natin sa nakalagay kasi dyan sa NIV, nakalagay kanina. Nakalagay kasi dito, striving earnestly in prayer. Pero sa NIV kasi, ang nakalagay dyan ay wrestling. So para magkaiba, taimtim, nananalangin, tapos wrestling.
So, ang Greek po nun, ng taimtim sa Greek ay agonizing. Agonizima. Yan ang ibig sabihin nun. So, si Epaphras, kung natatandaan ko yung naraga natin before, siya yung pastor ng mga taga-Colossus. So, yun ang ginagawa niya. Bilang pastor, siya ay nananalangin. Patuloy siyang pray. Ano ang kanyang pinapanalangin? Para maging matatag, maging ganap, at buong katiyahan ang pananampalataya ng mga kapatiran. So sa church, ganyan din po. Bawat isa po sa atin, hindi lang pastor ang nagpe-pray po ng ganyan. No? Bawat isa po sa atin ay ipag-pray. Parang yung pinag-aralan natin last week, di ba? Na tayo ay pag nagpe-pray, hindi yung health, patagalin yung buhay, pahabaan yung buhay natin. Kaya pag-pray natin, yung maging matatag yung ating mga kasama sa pananampalataya sa church. Maging ganap at maging buong katiyakan. So, manatili sa faith, strong in the faith, at maging ganap ang faith. Kasi bakit? Bakit faith lahat yan? Kasi mga kapatid, di ba pag may problema, inaatake ng problema sa atin? Yung pananampalataya mo. Di ba? Yan ang unang inaatake ng problema, ng sitwasyon, ng mga dagok sa buhay, yung pananampalataya natin. Amen. Kaya, si Epaphras yan po ang kanyang ginagawa. Kaya palalami niya yung mga kapatiran. Kinakusta rin kayo ni Lucas, ang minamahal nating doktor at ni Demas. Si Lucas, kilala naman natin yan, doktor. Siya yung doktor na laging kasama ni Pablo. Isa rin itong tapat na kaibigan dahil hanggang sa huling buhay ni Pablo, kasama niya si Lucas. O ngayon ang tanong, bakit lagi niyang kasama si Lucas? Di ba sa Corinto may sinabi si Pablo na thorn in the flesh, na sinabi niya doon, tanggalin ng Lord, pero sabi ng Lord, hindi. My grace is sufficient. No, yung thorn in the flesh ni Pablo na yun po yung kanyang problema sa mata. Diba na pinag-aralan natin yung Galatians chapter 5. Meron siyang problema sa eyesight. So lagi niyang kasama si Lucas kasi nga para lagi siya may chine-check up, tapos nga siyempre malabo mata. Kaya malalaki yung sulat ni Pablo, di ba? Doon sa Galatia. Malabo mata niya. Pero kaya lagi niya kasama si Lucas. So, ang mga libro sinulat ni Lucas ay ang Book of Acts at saka yung Gospel ng Lucas. Yan ang sinulat niya. So, kung mapapansin natin, ang sinabi lang niya dyan, Demas. At least kay Marcos, sinabi niya na yung billing ko, natanggapin niya siya ng malugod. Diba? May billing siya. Ito, sinabi lang niya, Demas lang, wala siyang sinabi kahit ano. Bakit? Bakit wala siyang sinabi dyan? Kasi, ang Holy Spirit kasi nakakaalam di ba? Kinasiya si Pablo, di ba? Inspired by the Holy Spirit yung sulat. Hindi na sinabi ng Holy Spirit siguro kay Pablo kung anong mangyayari kay Demas. Kasi si Demas, hindi alam ni Pablo kung ano yung mangyayari sa kanya. Pero ang Holy Spirit lang. Si Marcos, nang iwan siya, pero nag-mature, bumalik, at naglitog ng
tapat, di ba? Sabi nga ni Pablo, di ba, kay Timothy, malaki may tutulong niya sa ministry. Pero ito, si Dimas, anong ginawa niya? Nang-iwan siya, iniwan niya si sila. Iniwan sila, iniwan nila. Ayan, no? Wala kasi si ay manggagawa. Ayan, no, si Dimas. Ayan, no? Kinakamusta ka rin ng mga kamagagawa mong sinamahan ko sa Astarco, Dimas at Lucas. So kasama pa niyan, si Dimas manggagawa pa. Pero bandang uli, ito na nangyari. Pagsikapan mong makadalaw rito sa akin sa lalong madaling panahon dahil iniwanan ako ni Dimas at nagpunta siya sa Thessalonica. Iniwanan niya ako dahil mas mahal niya ang mga bagay sa mundo ito. Si Crescente naman ay nagpunta sa Galacia at si Tito sa Dalmatia. So si Dimas nag-iwan, pero hindi na bumalik. Permanente nang nawala. Bakit? Ano sabi doon? Kasi mas mahal niya ang mga bagay sa mundong ito. No? So ano yung ano lesson naman dyan? O ano yung sabi dyan? Hindi lahat na nakakapasok sa church ay tunay na Kristiyano. Hindi lahat. No, hindi basihan yung marami kang activities, hindi basihan yung attend ka ng attend dito. Hindi, ang basihan dyan ay tapat ka hanggang huli. Nandito ka hanggang huli. Eh ano pagka umalis? Ayan yan, isa. Sabihin, patunayan lang na hindi natin sila kaasakti pagka sila ay umalis. Kaya si Dimas, iniwan niya ang church kasi mas mahal niya ang mundo. No? Oh. Oh. Ikamusta niyo ako sa mga kapatid sa Laodicea, ganun din kay Nympha at sa mga mananampalataya na nagtitipon sa bahay niya. O si Nympha naman ay isa siyang meron siyang bahay na pinapagamit niya yung bahay niya para sa gawain ng church. So, ang tawag na house church. So, marami pong mga verses dyan sa Bible na makikita natin na pinapagamit ng mga kapatiran yung kanilang tahanan. Kasi nung araw wala naman mga church building noon. Nagkaroon lang na church building, 3rd century na. Doon church nung araw ay mga bahay. Maski yung mga Bible studies natin, o actually church na yan eh. Sa isang family, church na yun. Yun ang natin. Yun ang basihan ng church, hindi yung building. Pagkabasa niyo ng sulat na ito, ay babasa niyo rin sa Iglesia ng Laodicea at basahin niyo rin ang sulat nila sa kanila. Sabi kay Arquipo na ipagpatuloy ang kanyang gawain, tinanggap niya sa Panginoon. Si Arquipos, sabi diyan ay siya rin yung yung isa rin siyang isa rin yung maaaring pastor din siya. Ngayon, sinasabi dito, ipabasa niyo sa taga-iglesia sa Laodicea. Yung sulat na to, ipabasa daw sa mga taga-Laodicea. Tapos sasabi dyan, basahin niyo rin ang sulat mula sa kanila. Ano ibig sabihin nun? So yung sulat, nasa kanila na. Meron kasi sa mga Bible scholars, they believe na, kasi pag binabasa ko dyan, di ba, nililipat-lipat nila yan. Yung Laodicea, pagka nabasa nila si Pablo, sumulat mula sa, para sa mga taga-Laodicea, yung scriba, kung napunta yan sa Efeso, binabago nila yan.
para sa mga taga-Epeso, para sa mga taga-Filipos, binabago nila. So maaaring yan ay pinaniwalaan na yung libro na nakadala sa Laodicea, yan yung libro ng Epeso. Tapos, last, tayo pala, ngayon kasi, maaaring ang First Corinthians kasi may 4 yan na sulat. First, second, third, and fourth Corinthians. Kaya lang, hindi na-preserve yung dalawa, yung manuscripts ng third and fourth. Kaya yung first and second lang yung mga nakita. Last, Kung si Pablo ang mismong sumulat ng pagbati ito, alalahanin niyo, ako rito sa bilangguan, sumayin niyo nawa ang biyaya ng Diyos. kasi bakit niya sinabing ako si Pablo mismo ang sumulat to? Kasi may kumakalat na balita na pinoforge yung sulat ni Pablo. Kasi sa 2 Thessalonians chapter 2, nabalita doon na meron daw sinulat si Pablo na yung rapture tapos na. Kaya ang mga pinaniniwala kasi mga sulat dati, pagkasulat ng galing mismo sa mga apostol, may authority kasi ang mga apostol, kaya yun ang pinaniniwalaan. So may gumagawa na gano'n. Meron pa nga, alam niyo bakit yung Gospel of Peter, merong Gospel of Peter tsaka Gospel of Thomas, bakit hindi yan naisama sa Biblia? Kasi may mga maling mga katuruan po na sinasabi doon. For example, yung Gospel ni Peter at Gospel ni Thomas, nung nabuhay daw si Jesus, isa daw siyang higante. Tapos dun sa tomb, may lumabas na cross na nakalutang. Pero paniniwalaan mo yun? O hindi, siyempre, di ba? Kasi nga, nung araw kasi, pagka ang sulat galing sa mga apostol, ito ay may authority. Kaya maraming gumagawa ng mga peke ng mga sulat. Kaya sinabi ni Pablo to, na ako mismo, si Pablo ang sumulat. So ano matututunan natin? Nakita natin kung sino-sino ang mga tunay na kapatid at magagawa. Nakita natin kung sino-sino ang mga tunay na concern sa church. No matter where you are, do not forget to pray and love the church. So nakita rin natin na hindi lahat ng nasa church ay tunay na Kristiyano. So bawat isa sa atin, mga kapatid, magpalakasan tayo, ay maiiyak. Meron tayong mga pinagdadaanan. Sabihin natin sa kapatid, para ipanalangin natin, mag-pray tayo, di ba? Kasi wala na may ipupuntahan na pwedeng magsabi sa iyo, magpayo sa iyo ng godly advice. Kaya no matter where you are, do not forget to pray and love the church. Okay, tayo tayo.